Hi guys, it's me, Mikais Ganap, 23 years old, 5 years CKD patient. Tara, samahan niyo pala ako ngayong araw pala ng Sunday. Maaga pa nga lang ay gumising na ako at bumangon na. Dahil second day na ng blackout dito sa amin, schedule kasi nung November 1 and 2. Sa mga oras na to ay may kuryente pa, pero maya-maya ay mawawala na. Nalaman ko din pala sa mga auntie at uncle ko ay maliligo daw sila, kaya ayun, sasama ako. Wala naman akong magagawa dito sa bahay at wala rin namang kuryente. Alam ko maya-maya ay iinit na talaga dito. At ayun na nga, bandang alas 7:30 ng umaga, ayun nawala na pala ng kuryente. At sa mga oras na pala to ay nagready na pala ako dahil pupunta na daw kami. At fast forward na pala, andito na pala ako sa sasakyan ng uncle ko. Sumakay na rin pala dito yung nanay ko. Syempre, sasama talaga siya. After pala nilang maredy ay after din pala ng mga ilang minuto ay lumarga na pala kami. Sa beach lang naman kami pupunta. Pero medyo malayo-layo siya dahil sa Cebu ko. Nasa 1 hour and 30 minutes lang pala yung binyahe namin. Hindi naman siya medyo kalayuan, kaso pa-zigzag kasi yung kalsada, kaya ayun, medyo na palayo-layo. May shortcut na pala sa amin papuntang Cebu ko. Hindi na namin kailangan dumaan pa sa city para dumiretso dito. Kung taga-Kuruan ka na lang, ay mag-shortcut ka na lang dito. Ayun nga lang, sobrang pa-zigzag talaga yung kalsada, kaya yung mga first time ay sigurado akong mahihilo talaga. At pangkalipas din pala ay eto, malapit-lapit na pala kami. Dumaan din pala kami dito sa may ilog dahil yung bridge daw kung saan dumadaan dati ay nahulog daw. At after din pala ng mga ilang minuto ay nakarating na pala kami sa wakas. Maganda lang talaga dito dahil napakalinis lang talaga ng beach nila. Malaki din yung parking nila dito at malayo-layo din yung mga cottage. At yung cottage pala na kinuha namin ay 400 lang pala to. Sobrang laki na ng cottage. Tapos kung tatanungin nyo, sobrang presko po talaga dito. Yung tipong duyan na lang yung kulang. Ang sarap-sarap kasi talagang matulog. Dito pala to sa Otowali, Bermuda Beach Resort sa may Cebu ko. Ayun nga lang, sobrang dami lang talaga ng bato. Sabi ng mga auntie at uncle ko, nung una daw ay hindi daw to ganito. Puro buhangin daw to, pero ngayon, puro bato na. At dito na rin pala ako nag-PD as usual, dala-dala ko lang pala yung solution ko. After ko palang mag-PD dito, ay kakain na ulit ako ng tanghalian. Sobrang sarap lang talaga yung pritong manok. Nagustuhan ko talaga. After ko palang kumain dito, ay tamay-tambay lang tayo dito sa may gilid. Hindi din naman tayo pwede maligo dahil hindi tayo pwede. Dahil may PD catheter ako. Kung dati nung hemodialysis pa ako, ay nakakaligo pa ako sa mga beach. Pero ayun na nga. At nung maghapon na pala, inapagdesisyonan na nila na umuwi na dahil medyo malayo-layo pa kami. Baka abutin na kami ng gabi sa may kalsada. Nakakatakot pa naman, wala kasing street lights dito. At ayun, umuwi na pala kami. As usual, dumaan na naman kami dito sa may ilog. Sobrang linaw lang talaga ng tubig. Ang sarap kaya siguro ditong maligo. At makalipas din pala ng isang oras ay dumating na pala kami sa Kuruan. Bandang alas 6 na ng gabi nung dumating kami, kaya pagdating ko ay nag-PD na ako. Dahil ika-third exchange ko pa lang naman, after ko palang mag-PD ay kumain ako ng hapunan. Konti lang yung kinain ko dito dahil medyo busog pa ako. At nung sumapit pala ng alas 10 ng gabi ay nag-PD na ako. Na-enjoy lang talaga ako nung araw na to kahit hindi ako naligo sa beach. Kaya hanggang dito na lang. Salamat!